Maraming salamat sa iyo, J-Lo. Janet Alipalo. Mas sexy ka kay J-Lo. Kanina panaintigin ni Bay sa iyo. Magandang hapon sa inyo lahat. Dito sa countryside, lalo na dito sa Phase 5 na kung saan nandito tayo. Binabati ko ang buong countryside sapagkat ang proyekto ito nagkataon dito itinayo sa Phase 5 pero ito ay para sa buong countryside. Kaya binabati ko lahat. At siyempre binabati ko ang inyong presidente dito at kagawad rin sa Barangay Council niyo sa Barangay San Valley, Kagawad Rod Cortez, si Evelyn. At binabati ko, siyempre, ang ating iba pang mga opisyal ng homeowners dito, Vice President Annette Patdu, kanila si Secretary Janet, ay binali na natin, Treasurer Nes Garcia, at siya rin Auditor Nila Barles. Meron tayong iba pang mga opisyal galing sa ibang phases dito. Si Jude Mahuman, Director sa Phase 1. Antonio S. Maguel, President ng Phase 3. Celso Sabalo, kasama si Lito Carpo. At binabati ko ang mga opisyal ng barangay na nandito sa pamumuno ng aking mabuting kaibigan, Kapitan Danny Santos. At ibang mga kagawad na nandito, Kagawad Philip Costas, Kagawad Edwin Budayaw, Kagawad Roland Bitonio, Kagawad Emi Garcia. Napakit ko na kanina, si Kagawad Rod Cortez. At siyempre tayo nagbibigay galang sa ating priest ngayong hapong ito na siyang nagpasinaya sa blessing dito. Walang iba kundi si Father Michael De Mesa. Father Dandy de Mesa. Meron tayong J-Lo rito, may Michael De Mesa. Ang showbiz na showbiz ang dating natin. At ayun, si Ramon Revilla, si Kapitan Juan. Ramon Revilla na bata pa si Ramon Revilla. Bata pa siya sa Batang-Bata, Ramon Revilla na Ramon Revilla. Ang dami showbiz dito. At siyempre, dito yung mga opisyal natin, Vice Mayor Gas Tambunting, si Hala Baby Bustamante, si Hala Beng Amorao, si Hala Bong Benson, si Hala Rico Goles. At meron tayong bisita rito, si Coach Pinky Babis. Ito na lahat. At nais ko rin magpasalamat sa mga ibang tao na tumulong para lalo maging successful itong ating programa. Pasalamatan natin ang nagbibigay ng kaligayahan sa atin sa pamamagitan ng kanilang pagtugtog at pagsayaw, the famous Drum and Bugle Corps ng pinakamalaking high school sa District 2, ang Dr. Arcadio Santos National High School. Ayun po sila. At kanina po, meron mga nag-iikot dito na nakamotorsiklo para ipagbigay alam na merong mahalagang event dito. Yan po yung grupo ng Parañaque Raiders Club of the Philippines. At doon po sila sa pamumuno ni Ramilio Rasanable. Nakakagana sila. At kanina pa ikot-ikot din yung mga drummers, yung mga tiyatihan group, galing pa yan sa Barangay San Antonio sa pamumuno ni Kagawad Reyes Rojano. At dito po sila yung ati-atihan group ng Lower Barangay. At binabati ko din ang ating ang staff ng Congressional District Office. Sila po nag-coordinate ng mga proyekto natin sa pamumuno ni George Grady at ni Bill Barlo. At lahat po ng mga nandito. Alam niyo, nakakatuwa, napakaganda itong lugar ninyo. Sabi nga, a dream come true. At tuwan-tuwa ako sapagkat yung Coliseum na ito ay inilagay sa isang lugar na napakaraming puno. Napakaganda, napaka-maliwalas.
ang dating na lugar. At makikita nyo, itong Coliseum, itong covered court na ito, nagbi-blend sa environment. Kung titignan nyo sa labas, yung kulay ay kulay brown, parang kulay green ng konti. Earth color. Kaya nagbi-blend ng gusto, halos hindi humahalata ito pag napapaligiran ng mga puno. Pero magtataka kayo, dark brown sa labas, pero sa loob, white, transparent. Akala nyo, hindi translucent. Ang dahilan dyan ay sapagkat kakaiba itong material na ito. Ito ang tinatawag na polycarbonate. Isa sa mga moderno at high-tech na material ngayon, ginagamit sa maraming bagay. Ginagamit ito sa bubong, no? Nakalagay sa Wikipedia, almost indestructible. At ito, na-inspire ako, doon makita ko ito, doon po sa Disneyland, at doon sa skylight ng Ayala Town Center. Palagay ko, marami sa atin nakaragin doon. Ganun ang bubong na ginagamit doon, polycarbonate. Kaya isipin nyo, yung bubong sa Disneyland, yung bubong sa Ayala Town Center, at yung bubong dito sa countryside, pareho ang material. Pinapati ko po si Konsehal Val Soto, magandang hapon ng Konsehal. Kaya itong polycarbonate, medyo mahal ng konti. Nung sinabi ko sa Department of Public Works na gusto ko polycarbonate ang material na gamitin sa bubong, ang sabi ng Public Works, Congressman, medyo mahal ho yan yung bubong na yan kung yan ang gagamitin natin. Ang sagot ko sa Public Works, ayokong tipirin yung mga kababayan ko sa Parañaque. Gusto ko first class talaga material. Kaya dito tayo ngayon. Nabasa ko rin, alam nyo, siguro hindi alam ni Rico ito, yung polycarbonate material, ito yung ginagamit doon sa cockpit, doon isa sa pinakamodernong fighter plane ng US Air Force. Ito yung F-22. Isipin nyo, polycarbonate ang ginagamit doon sa cockpit. Tapos yung bubong natin, gano'n. Ganyan katibay itong materialis ito. Hindi ito nabubulok. Hindi katulad ng ordinaryong GI sheet na pagkaraan ilang taon, mabubulok na, i-maintain mo pa, pero dito wala ho. Ngayon, ang number nito ay Coliseum number 29. Ibig sabihin, doon sa pagkatapos, pang 29 ito. Pero sa ngayon, kahapon, nagkaroon kami ng blessing, doon naman sa Barangay PM, number 34, yung binless namin doon. Tapos yung bukid, under construction ngayon, ewan ko kung anong number ibibigay doon, pero meron lang isang number na hindi ginamit, number 13. Kasi walang gustong tumanggap ng number 13, kaya in-skip natin yung number 13. Kaya pag sinabing number 29, actually pang 28. Pag 34, from 33. Kaya ngayon, sinabi rin ng Public Works sa akin na si Congressman Goles po, ang inyong congressman, ang nagpagawa ng pinakamaraming multipurpose halls, pinakamaraming covered courts, hindi lamang po sa Parañaque, kundi sa buong Pilipinas. Dito po yan sa San Francisco. Kasi noong una, yung mga itong klaseng struktura, ginagawa ito per barangay lang. Pero ngayon, halos lahat ng lugar. Ngayon, dito sa barangay San Valley, mauubusan ako ng lugar. Na